Nandito naman tayo sa aming batang barako na si Django para sa isa na namang pagsasanay, palalabasin uli namin sa kanyang kulungan para masanay sa paglalakad. Sa mga sinundan na mga video kung saan nagsimula ng mag-training ang barako sa pagtatali, exposure sa palibot at iba pang mga pagsasanay, ngayon ay susubukan ng maglakad ng medyo malayo na. Hindi pa gaanong sanay kapag hinihila namin ang tali dahil nagpupumiglas, kaya minsan ay may puwersa na para mapasunod. Kung dati ay hinahayaan lang namin pero ngayon ay dapat kami na ang masusunod kung saan namin siya dadalhin. Isa po ito sa mga pagsasanay na kapag may tali ay dapat sumunod siya. Kung napansin kanina ay dumaan siya sa kanyang kapatid na gagawin ding inahin. Magkasama kasi ang dalawa simula ng pinanganak at ngayon lang sila nagkahiwalay ng kulungan, pero hindi po namin sila ipapares kung mag-mature na dahil iniiwasan namin ang inbreeding. Sa kaalaman ng lahat ang inbreeding ang pagpapakasta sa mga breeders na magkalapit ang relasyon tulad ng kapatid, mag-ama, mag-ina at iba pa. Iniiwasan po natin ang pagkakaroon ng mga abnormalities o mahihinang mga biik. Kung mapapansin ay hinihila na ang alaga para sumunod sa amin kung saan man dalhin, natural lang na nagpupumiglas pa siya sa mga unang araw ng pagsasanay pero kalaunan ay matututo din po si Django. Mahaba pa naman ang panahon para sa kanyang pagsasanay. Ginagawa namin ang pagsasanay mga 3 beses sa isang linggo o kapag may oras kami. Kapag medyo sanay na siya ay ibababa ang bilang hanggang sa tumigil dahil marunong na siyang sumunod kasama rin sa mga pagsasanay ang pagpasyal sa mga kulungan ng mga inahin o guild para ma-expose silang lahat sa barako at vice versa. Sa ganitong edad ay maaari na nating gawing teaser bore pero hindi pa maaaring kumasta hanggang umabot sa mahigit 7 months ang edad. Katulad ng nabanggit kanina na hindi pwede na siya ang masunod, dapat siya ang sumunod sa amin kung saan siya dadalhin, medyo mas malayo na rin ito sa kanyang kulungan. Kaya sa murang edad pa ay dapat masanay na dahil kung malaki na ay hindi na talaga natin madala o mahila ito, baka sa susunod ay tayo na ang hihilahin niya dahil malaki at malakas na at bibigat ito ng more than 200 kilograms. E-expose din siya sa terrain ng lupa, sa ingay sa palibot, sa ibang mga hayop, tao, mga sasakyan at iba pa. Baka sa susunod ay dadalhin namin sa may kalsada kung saan may mga sasakyan ang dumadaan para masanay at hindi mabigla sa mga umaandar at ingay ng mga ito. Ayaw pa talaga niya at nagpupumiglas, pero ang kagandahan din nito ay masasanay din siyang umuwi sa kanyang kulungan kung saan ang kanyang comfort zone. Kung bibitawan ko na itong tali ay malamang babalik na ito doon sa may kulungan. Dito na muna tayo, parang hinihingal na rin kasi siya at gusto na bumalik pero hindi niya magawa, parang may gusto pa siyang puntahan o kumain sa mga damo pero restricted ang galaw dahil may tali. Nagagalit na siya dahil hindi niya makuha ang gusto, parte din po ito sa mga pagsasanay niya. Ibalik ko na siya sa kulungan dahil hinihingal na ang tagahila, ang barako pala. Humihinto pa dahil gustong kumain sa mga dahon, dali, wala na tayong stopover. Ibabalik ko na siya dahil namula na ang kanyang likod at sa susunod na mga araw naman ang pagsasanay.
Nandito na siya sa loob, tanggalan ko lang ng mahabang tali at hayaan lang muna ang nasa leeg at katawan. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Maraming salamat sa oras ng inyong panunood at happy farming po mga kaibigan.